Ako po ay natutuwa na nandito sa inyo ngayon sa paggunita ng dedication, the 9th anniversary of dedication of the church, Our Lady of Peña Francia, or simply Ina. No? Pasalamat po ako kay Father Herbert. No? Salamat po. Although hindi ko matandaan si Father Herbert na nagkita na kami noon pa. No? Ngayon ko lang siya nakita. No? Although nagpapaalam na ako sa kanya na hihiramin ko yung pinakamalaking tennis court na nandito sa ano ba yun? Colombian. Po. Oo. Pero hindi po pinala dahil iba po ang schedule ng mga bishops. No? Ating mga kaparian, ng ating mga kapilyan po ng Philippine Coast Guard. No? Ang dami po nila dito. No? Ating Vicar Foreign po, andito rin. No? Ating mga members ng Paris Pastoral Council, Finance Council, ang ating mga lectors, commentator, and lay Eucharistic ministers at devotees, no? Dito sa ating ina. Ngayong araw na ito ay alam po natin na ito po ay paggunita ng ika-40th anniversary ng EDSA. No? Pero hindi ko po yan babanggitin na reflection, hindi po sa EDSA. No? Gusto ko lang banggitin ano ang sinasabi ng mga kaobispuhan ng Pilipinas, no? Para maalala din natin. No? Kasi ako po ay nasa military, no? Military Ordinariate of the Philippines. Kung alam po ninyo, ito ang pinakamalaking diocese sa buong Pilipinas. No? Mas daig ko pa ang kay Cardinal, no? Cardinal Joe, no? Dahil dito lang siya sa Manila. Ako naman po ay buong Pilipinas, kasama na ang West Philippine Sea. Ayun, no? Dahil kung nasaan ang ating mga tropa, nasaan ang mga kapilyan, nandoon din po ang aking diocese. No? So, ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin. No? 3 bagay ang sinasabi ng liham pastoral ng ating mga obispo. Pagpasalamat. No? To remember with gratitude. Pangalawa, pagsisisi. No? Pangatlo, pagbabago with renewed enthusiasm and tapang, courage. No? With joy. Kasama noon. No? Bakit po? Because unang-una, ang gains of EDSA ay hindi lang po mga pipitsugin na karanasan. No? Ito po ay karanasan na talagang nagpakilala sa buong mundo na ganyan talaga ang mga Pinoy. No? So, many other things. No? Dapat tayo magpasalamat. No? And then, magsisi. No? To repent. No? With a resolve to renew our lives. No? Bakit magsisisi? Dahil ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, no? Minsan nakaligtaan natin, nakalimutan natin, balik tayo sa dating gawi. No? And finally, we are asked to have a renewed enthusiasm, lalong-lalo nang sinasabi sa atin ni Pope Francis. No? To have a renewed missionary spirit. No? Tayong lahat po ay mga misyonaryo. No? Nang tayo po ay nakatanggap ng binyag, there is the missionary mandate na ibinigay sa atin. At ito po ay dapat itaguyod natin, ituloy natin, no? Dahil tayo rin po ang sisingilin mamaya ng ating Panginoon. What happened? No? So 3 bagay lang. No? To remember with gratitude, to repent, and to have a renewed missionary spirit. Dito tayo sa ating paggunita ng ika-9 na anibersaryo ng Our Lady of Peña Francia. Tinanong ko si Father kanina, no? Father, mayroon kayong Our Lady of Peña Francia. Ibig bang sabihin, ang mga nakatira dito sa parokyang ito ay mga taga Bicolandia? Sabi niya, hindi naman lahat. No? Ako po ay taga-Tondo, sabi ni Father. Hindi naman lahat. Anyway, hindi naman po pag-aari yan ng mga taga-Bicol. No?
Hindi naman pag-aari ang mahal na ina, no? Ito po ay ang pag-aari nating lahat, no? Ang ina, alam po natin na ibinigay sa atin, no, ng ating Panginoon na kabayubay sa krus, no? Ibinigay sa atin. Ibinigay kay San Juan, and then the whole of this history, no, alam po natin na ibinigay sa atin ang ating mahal na ina. So atin po ito, ina natin, no? Ano po ang nangyayari kung mayroon tayong ina, no? Mayroon tayong ina na laging tutulong sa atin, no? At alam po, mayroon tayong kasabihan, mother knows best, no? Alam po kung ano ang mga kailangan ng kanyang mga anak, no? At alam ko po na kahit naman itong anak na ito, no, ay pasaway, kahit anong klaseng anak siya, ay talagang ang ina ay nandoon pa rin. Hindi niya iiwan dahil anak niya, no? At kung ilagay po natin sa buhay ng ating panampalataya, alam po natin na ang ina ay mahalaga para sa atin, no? Hindi lang po dahil siya po ay tutulong sa atin kung tayo po ay may kapansanan sa ating kalusugan, no? Hindi lang po kung tayo'y naliligaw sa ating panampalataya, no? Higit sa lahat, ang ina, siya po ang gagabay sa atin patungo sa kanyang anak. Kaya nga natuwa ako doon, dyan sa may arko niyan, at Yesum per Mariam, to Jesus through Mary, to the Son through her mother, no? His mother, no? So napakaganda po, is a good reminder, no, na mayroon tayong ina, no? At bawat pagbanggit natin ng ina, no, alam po natin na talagang hindi tayo'y kung sabihin iiwan, no? Kung ang ina natin yung mga ina natin, biological mother, no? Kung binabanggit natin ang ating mga ina at tuwang-tuwa sila sa atin, no? How much more ang ating ina na ibinigay ni Jesus? Ina ni Jesus, ina nating lahat, no? Kaya nga mga kapatid, it's a good thing to be reminded always. Be reminded always, no? Dahil ang kaaway natin ngayon, ano po, no? Ito po ay, kung tawagin natin, depression, no? Marami sa atin ay kung ano-ano ang ginagawa, kung ano-ano ang hinahantungan kung nandoon siya sa depression, at hindi lang po, no? Hindi lang po yung payak, simpleng tao, no? Minsan, nandoon na rin sa mga sundalo. Minsan, nandoon na rin sa mga pari. Mamaya, ewan ko kung nakarinig kayo, obispo, no? Wag naman sana, no? Wag naman sana, no? Ano po ang nangyari dyan? Ang nangyari dyan, kung mayroon tayong talagang napakalakas na depression, no? Para bang wala na tayong tinitingnan, no? Para bang yung gumuguho na ang buong mundo, no? Parang pasan na natin, no, ang lahat ng bigat, no? Ngunit tayo po ay hindi dapat humantong ng ganyan, no? Mayroon po tayong ina, no? Ang inang ito ay talagang there is that fidelity, no? Mayroong fidelity na nakita natin. Tingnan mo ang kanyang anak, sinubaybayan niya from her womb up to the tomb, no? Saan kanya, no? Minsan masaklap na ang nangyari dahil minsan ang karanasan po natin ay ang mga anak ang naglilibing sa mga ina. Ngayon, ina ang naglibing sa kanyang anak. Mga kapatid, ang ina na tinatawag natin ay hindi lang po biologically active, no? Spiritually, no? Siya rin po ay ating katuwang, no, sa ating paglalakbay na ito, no? So, napakaganda po ang pangalan, no, ang pagbabanggit natin ng ina. Pangalawa, no, alam ko po na itong Our Lady of Peña Francia, no, doon sa Bicol, no, palaging mayroong pong fluvial procession, no? Ako po ay naimbita dahil kasama po ako sa Union of Bicol Clergy.
Although hindi po ako taga Bicol, dahil ang mga pari ko ay karamihan sa kanila ay mula sa Bicol. So mayroong Bicol clergy. So yun, yung gathering ng Bicol clergy, nandoon sila sa celebration ng ina, no? At ako po yung naranasan ko po, no? Ang dami pong tao sumasama dito sa fluvial procession, no? Kung sabihin traslasyon, no? Kung sabihin nila ay para bang andoon sila sa ilog, no? Pero isang maganda diyan, no, na dapat nating tingnan, ang buhay natin bilang manampalataya, ang buhay natin bilang isang simbahan, talaga ay traslasyon po ito, no? Hindi po tayo nananatili dito sa mundong ito, no? Tayo po ay, sa nawag nga ni Pope Francis, we are a journeying church. We are a church that moves from one point to the destination. Alam po natin kung saan po tayo tinatawag. The destination is walang iba kundi sa Panginoon, sa kanyang piging, no? So dito sa traslasyon na ito, no, alam po natin, nakita ko doon sa traslasyon, no, minsan kasi ang tubig po ay mababa, no? Minsan nakikita ko na talagang hirap na hirap yung pagoda, hirap na hirap dahil nandoon kung saan-saan na ano. Kaya mga tao ay nagtutulong-tulong, no? Minsan pinapalabas doon ay alis muna kayo, doon kayo sa baba, no? Ay sabi ko sa sarili ko, ay hindi naman po ako bababa kasi ako po'y mababasa, hindi ako marunong lumangoy, no? Amin po ay walang kaming dagat, no? So yun, sabi ko, mayroong pang halaga, no, itong ating traslasyon, the idea of pilgrimage, no? Napakaganda po, and the idea of a church, no? At sabi nga ni Pope Francis, palagi itong pinapaliwanag sa atin, no? Itong, by the way, itong taon na ito, nandito po tayo sa implementation, no, of the synod, the result of the synod, no? Ano po ang mga mahalaga? Nakita ko ang mahalaga doon sa synod, no? Unang-una, ito yung listening, pakikinig, no? Makinig tayo, no? Saan tayo makikinig, no? Hindi lang tayo makikinig sa mga chismis, no? Hindi lang tayo makikinig sa mga ano-anong balita diyan, kung saan-saan nanggagaling, hindi natin alam, no? Lalong-lalo na sa panahon na ito, no? Alam natin kung sino-sino ang ito ay katotohanan, ito ay katotohanan, ito ay mangyayari, no? Mayroon akong kaibigan, no? Itong kaibigan, sabi niya sa akin, Bishop, alam ko, kilala mo itong nasa Air Force, no? Maghiram ka nga ng helicopter dyan. Bakit ako maghiram? Sabi niya, alam mo, darating na ang big one. No? Ano yung big one na yan, no? Alam mo ba yung nasa Ring of Fire tayo? Oh, ano ngayon? Mapipigilan mo ba yung Ring of Fire na yan? Sabi niya, mayroon po akong nabiling mutya. No? Ang mutya na yan ay dadalhin natin doon sa may Pacific, no? Malapit doon sa Pacific, dahil doon daw magsisimula, no? Ang mayroon daw subterranean volcano doon, no? Puputok daw yan. Hindi yan mapuputok kung mabibigyan natin, lalagyan natin ng mutya. Sabi ko, saan naman nanggaling yan, no? Sabi ko, hindi pwede ang mga helicopter dahil naka-red alert kami ngayon, no? Hindi pwede, no? Kung saan-saan na nanggagaling, no? Kung ano-anong mga balita, no? Dapat makinig tayo. Mayroon tayong sinasabi ng Pope Francis, sinasabi ng Synod, no? Makinig tayo sa banal na espiritu. Makinig tayo sa salita ng Diyos, no? Hindi kung saan-saan tayo manggagaling ang ating pinapakinggan, no? Kung saan-saan, anong mga bagay, kasi hindi natin alam kung ito ba talaga ay totoo, no? So, itong traslasyon, itong fluvial procession ng ina ay napakaganda. It is a reminder, no, para sa atin, no? Magaling po ang isang tao na nakikinig, no, dahil hindi siya mapapariwara, no, sa kanyang landas, no? Kung makikinig siya sa banal na espiritu, dahil alam niyo po, ang banal na espiritu, ito po ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Di ba sinabi niya, no? Huwag kayong maabala, no? Ako po ay mananatili sa inyo, no? I am going to give you the Spirit, the Holy Spirit, no?
Kaya nga, ang mga apostoles, nakita natin, after they received the Holy Spirit, kung saan-saan sila napunta, no? With courage, with joy, no? Sabi nila, kahit kami pa ang isunod doon na ipako sa cross, okay lang yun, no? Because kasama namin ang banal na Espiritu, kasama namin ang Diyos, no? Lalong-lalo na ngayon, no? Ngayong araw, I don't know kung nakinig tayo sa ating mga pagbasa, no? Iisa lang po ang binabanggit sa pagbasa. Unang-una from the book of Prophet Ezekiel at dito sa Ebanghelyo at dito sa pangalawang pagbasa. Ano po ang binabanggit nila? Binabanggit nila ang tahanan ng Diyos, no? Ezekiel, sinabi na hindi kayo ang gagawa ng bahay ng Diyos, no? Ako, sabi ng Diyos, ako ang gagawa ng bahay ko, hindi kayo, no? Ngayon, dito sa Ebanghelyo, ganun din po ang nangyari, no? Nagalit ang ating Panginoon. Hindi ito isang sari-sari store. Hindi ito isang lugar na kung saan nandoon ang kung bibili o ano pang mga ginagawa nyo, no? In fact, sinabi niya, you destroy this temple and in 3 days, I will build it up again, no? So yun po ang nakasaad doon sa mga pagbasa. Pero si San Pablo, taga-Efeso, sinabi niya, there is a transposition, no, of hindi lang po istruktura ang pinag-uusapan ng dambana, ng templo. Ang pinag-uusapan na dito ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, ito po ay tayong lahat. Tayong lahat, no? Naninirahan sa atin ang banal na Espiritu. Kaya nga, hindi po basta-basta na kung ano ang gagawin natin sa ating sarili. Hindi po basta-basta kung anong nasa isip natin, yung gagawin natin, no? So, ito po ay mahalaga na pag-isipan, pagnilayan natin. Pangatlo, ang mahal na ina, whether it is Our Lady of Peña Francia, ang ina, whether it is mga titulo ng mahal na ina, no? Ito po ay nagdadala sa atin ng mahalagang mensahe. Ano po ito? Ito po ang pagsisisi. Ito po ang pagbabalik loob, pagbabalik sa Diyos, no? At tama-tama lang, no? Dito tayo sa Kwaresimang ito, no? Isang linggo pang nakakalipas, no? As Wednesday, no? Ano po ang binabanggit palagi sa panahon ng Kwaresima, no? Unang-una ang pagbabalik sa Diyos, no? To go back, no? In fact, narinig po natin, no? Nang tayo po ay pumasok ng As Wednesday, no? Sinasabi ng pare, no? Repent and believe in the gospel, no? Ang ating mahal na ina ay talagang ina natin. Gusto kasi niya na tayong lahat ay maisama doon sa kanyang anak, no? Na hindi po tayo mawala, no? Na hindi po tayo kung saan-saan mapunta, no? Alam niyo po, ngayon panahong ito, no? Palaging sinasabi ng ating simbahan, no? Lalo na itong panahon ng Kwaresima, no? Na tayo po ay dapat magkaroon ng itong tinatawag natin digital fasting, no? Hindi ko magawa-gawa, no? Kahit dito, dala-dala ko pa po yung cellphone ko, no? Hindi ko magawa. Sabi ng aming presidente, sabi niya, wag naman kayong paggising ng umaga, cellphone ka agad. Pag ng gabi, pagtulog, cellphone na naman, no? Sabi ko, sa umaga, dito ako nagdadasal. Pang. Sa gabi, dito rin ako nagdadasal. Sabi, ay, walang lusot ng obispong ito. No? Hindi. Ang gusto kong sabihin, kahit ano man yan, no? Para bang ng mga balakid sa ating pagbabanal, no? Ating pagbabalik sa Diyos. Ang mahalaga that we have the good intention, no? Na tayo po ay nakikinig hindi lang po doon sa kay mahal na ina, no? Ngunit doon din sa panahon, no? Nahon ng Kwaresima. Kaya nga ang tatlong bagay napakahalaga, no? Itong pagdarasal, pag-aayuno, at ang pagbabalik, no? Conversion, no? Pag-conversion. Paano tayo magkakaroon ng conversion? Mayroon tayong kawang gawa, no? Hindi lang po sasabi natin, let us convert, let us change, no? Ang dapat mayroon din magandang ginagawa, no? Kaya nga sinasabi ng simbahan, almsgiving, no? Maglimos tayo, no? Or any charitable act for that matter. Natuwa ako kanina, sabi ni Father Herbert, mayroon po kaming city jail, no? Actually, sa akin po 'yan dahil ako po ang Episcopal Chairman of the
prison ministry, no? Natutuwa ako, Father, no, na mayroon pang nangangalaga diyan, no? Dahil ito po ay isang pagpapakita, no, ng ating kawanggawa sa ating kapwa. At hindi lang po 'yon, no? Ito rin po ay ang pagbabalik sa Diyos, no? Pagbabalik sa Diyos dahil nakalaan po 'yan sa Biblia kung ano po ang ginawa nyo, no, sa inyong mga kapatid, the least of your brethren, no, ginawa nyo sa akin, no? So kung tayo po ay nagbibigay ng abuloy, nagbibigay ng whatever, no, ng magandang makawang gawa, no, tayo po ay pumabalik sa Diyos dahil ito po ay talagang ipinapakita natin, hindi lang sa salita, ngunit sa gawa. Ating pagdiriwang, no, sa ating ikasyam na anibersaryo, no, huwag natin kalilimutan, no, mayroon tayong ina, no? Ang ina na ito ay gagabayan tayo hanggang matapos ang buhay natin. At ang itong paglalakbay natin, kasama siya natin, no? Kahit anong balakid, kahit anong problema dyan, ang kalusugan, ang relasyon ng kapwa-tao, kasama natin siya. Dumulog tayo sa Kanya. And finally, ito po, hinahikayat tayo na bumalik tayo sa Diyos, bumalik tayo sa Kanyang anak. Dahil kung hindi tayo babalik doon sa Kanyang anak, doon kay Jesus, aywan ko lang kung saan tayo pupunta. Siguro, magbunga nawa itong ating debosyon, no, sa mahal na ina, Our Lady of Peña Francia, so that tayo po ay makamtan po natin, no, ang ating inaasam-asam na makiisa tayo sa ating ama, ating anak, doon sa kanilang piging. Amen.